Mga kwento ni Felmo. Ako po si Ronnie at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkapatid noong magawi kami sa bahaging Pampanga. Taong 1996, halos 2 taon na kami magkasintahan ni Emma noon. Nakilala ko siya sa kabilang boarding house na malapit sa inuupahan kong bahay sa may Pasig nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Pagkatapos kong makapag-graduate ay nagpa siya kong umuwi na muna sa probinsya at tumulong sa aking mga magulang sa kanilang negosyo. Mangyaring lumuwas naman ang bunso kong kapatid at siya naman ang nag-aaral sa lungsod noon. Matapos ang ilang buwan ay nag-apply ako ng trabaho at maswerte naman akong napermanente pagkatapos ng 1 taon. Matibay pa rin ang relasyon namin ni Emma. Lumuluwas ako at naglaan ng oras para sa kanya. Kahit naman magkalayo kami, ay hindi naging hadlang yon para mawalan kami ng komunikasyon. Dumating din sa punto na nagtungo ang mga magulang niya sa Pasig para bisitahin siya. At nagkataon na dumalaw din ako sa kanya kaya naman nakilala ko ng formal ang kanyang mga magulang. Hindi rin naman nagtagal at nakilala at nakakasama ko na rin ang kanyang mga kapatid. Ang tanging hindi ko na lamang nakikilala sa miyembro ng pamilya nila ay ang ate Esmenia. Sa tuwing babanggitin ko at yayain siya para ipakilala ako sa kanyang panganay na kapatid, ay kung ano-anong idinadahilan niya sa akin. Paliwanag pa niya na may sariling pamilya na ang kanyang kapatid at hindi na bumibisita sa mga magulang dahil abala ito sa trabaho sa Pampanga. Pero may mga pagkakataon na hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sinasabi ng nobya ko. Pakiramdam ko, meron siyang inililihim sa akin ukol sa totoong pagkatao ng kanyang kapatid na ayaw niyang malaman ko, kung kaya't pilit niyang iniiwasang mapag-usapan ito. Dumating ang panahon ng tag-araw. Nagkaroon ng sembreak ang bunso kong kapatid. Naisipan ko na mag-leave sa trabaho para makasama si Emma noon. Nagpumilit pa si Nancy na bunso kong kapatid na magkaroon kami ng out-of-town vacation. Kahit mga ilang araw lamang para naman makapag-relax siya sa pagbabakasyon. Magkasundo sina Emma at Nancy kaya naman madalas ay hindi ako nananalo sa kanilang dalawa. Naisipan ni Nancy na magbakasyon sa Pampanga para naman makilala niya ang pamilya ni Emma. Sa pagkakarinig ng nobya ko ay para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Noong mahuli ko siyang kakaibang reaksyon, ay pautal-utal lamang siyang nagsalita ng pagsang-ayon kaya lalo akong naghinala na meron siyang inililihim sa akin noon. Pero sa kabila noon ay pinabayaan ko siya. Alam ko na darating ang araw na ipagtatapat niya sa akin kung anumang bagay yon. Posibleng mabigat ang dahilan niya kung bakit hindi niya ako maisama sa Pampanga simula't simula pa lamang ng relasyon namin. Medyo naiinggit lamang ako kay Nancy dahil mabilis niyang napapayag si Emma na magbakasyon sa Pampanga. Samantalang kahit anong pakiusap ko, wala, ayaw, hindi ako mapagbibigyan. Matapos ang ilang araw ay gumayak na kami ng kapatid ko. Nagpaalam sa aming mga magulang. Pagkatapos noon ay nagbiyahe kami patungo sa Pampanga kasama si Emma. Matagal-tagal din ang biyahe pero sulit naman dahil noong makarating na kami sa kanilang bahay, namangha kami sa lawak ng kanilang palayan at meron pa silang mga alagang manok sa likod bahay noon. Sariwa at presko ang hangin na talagang nakaka-relax pagmasdan. Malayo sa maingay at punong-puno na polusyon sa lungsod. Bumungad pa sa aming harapan ang mga magulang ni Emma at magiliw nila kaming pinapasok sa loob ng bahay. Doon sa may sala ay inabutan naming naglalaro ang 2 bunsong kapatid ni Emma. Tumayo sila at bumati sa amin. Yumakap silang dalawa sa akin at talagang natuwa ako sa pagiging malambing nila.
Pagkatapos noon ay ipinakilala ko sa kanila pati sa nanay at tatay ni Emma si Nancy. Kasunod noon, inalok na nila kaming makapagtanghalian. Pagkakita namin sa mga nakahain sa mesa, talagang kumalam ang sikmura naming magkapatid. Kitang-kita ko ang kaluluto at umuusok na sisig, embutido at paella. Gayon din ang tabang talangka. Mukhang mapapasama kami sa matinding kainan nun. Inalok na muna kami na kumain ng pamilya ni Emma, kaya naman hindi na namin sila napahindian. Isa pa ay lagpas na rin ang 12:00 kaya medyo sumasakit na ang ulo namin ni Nancy sa sobrang gutom. Pinaghugas na muna kami ng mga kamay bago tumulog sa pagkainan. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming umupo sa antigong kahoy na upuan at sumambit ng panalangin bago pa nagsalo-salo sa masasarap na pagkain. Nang makatapos na kami sa pagkain, pinadiretso na kami ng tatay ni Emma sa silid tulugan sa gawing itaas na bahagi ng bahay. Sinamahan naman kami doon ni Emma at itinuro niya ang daan. Malawak ang ikalawang bahagi ng bahay. Meron pang 2 magkatapat na silid bago sumapit ang aming tutulugang magkapatid. Nabanggit sa amin ni Emma na kapag dumarami ang kanilang bisita ay pinapatuloy nila sa maraming kwarto sa ikalawang bahagi ng bahay. Doon ko napagtanto na talagang may kaya ang pamilya ng nobya ko. Pero nananatili pa rin silang mapagkumbaba at may magandang kalooban. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto, saglit akong humiga sa kama. Doon ko palang naramdaman ang matinding pagod nun. Malambot ang kama at pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng ngalay at sakit ng likod ko pagkahiga ko doon. Samantalang naglabas naman ng damit si Nancy at nagtungo sa banyo para makapagpalit nun. Hindi ko na nalaman ang oras kung gaano katagal akong nakatulog. Pero naalimpungatan na lang ako nang gisingin ako ni Nancy at napansin ko na basa ang kanyang buhok. Kakatapos pa lamang niyang maligo at pasado 4:00 na pala ng hapon. Pupungas-pungas akong bumangon. Binuksan ko ang bag ko. Kumuha ako ng damit at nagpalit ako sa banyo pagkatapos ay naisipan ko na rin na maligo. Noong dumako ang gabi, pagkatapos ng hapunan ay nagkakwentuhan kami ng tatay ni Emma. At sa tagal naming magkausap, naisipan na niyang maglabas ng tubanon. Noong una ay hindi ako komportable sa pag-inom pero habang tumatagal, ay nagugustuhan ko na rin ang lasa pero hindi namin inubos ang 1 galon. Nung nakaramdam na kami ng antok ay itinigil na namin ang pag-inom. Hindi pa naman ako masyadong tinatapaan noon sa katawan bago pa ako nakaakyat ng maayos sa hagdan. Pagkapasok ko sa kwarto ay nakita ko na mahimbing nang natutulog si Nancy sa kabilang kama. Hindi ko na siya inistorbo. Pinatay ko ng ilaw at nahiga na rin ako. Hindi pa man lang natatagalan ay may narinig akong pumapagaspas sa may gawing bintana nun. At para bang may kumukot-kot dito at pinipilit na binubuksan ang bintana. Inisip ko na baka ibon lamang yon pero may huni akong naulinagan na parang kakaiba. Kakak, kakak, kakak. Idinilat ko ang aking mga mata at pagkatapos ay bumangon ako sa higaan. Nagkusot muna ako ng mata nun at napansin ko na medyo maliwanag sa labas ng bintana. Tagos ang liwanag at tila kabilugan ng buwan. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad. Maingat kong binuksan ang lumang bintana na yari sa kapis. Nung binuksan ko ng buo yon, biglang humangin na tila may pagaspas ng malaking ibon papalayo sa aking direksyon. Hindi ko na natanaw kung anong klaseng ibon yon basta ang huli kong nasilayan. Malalaki ang mga pakpak nun. Matapos ang nangyari ay narinig ko si Nancy na nagtanong sa akin habang pupungas-pungas. Ngumiti ako at nabanggit ko sa kanya na malaking ibon lamang ang nakita ko noon. Ayoko siyang takutin dahil baka hindi siya makatulog sa buong magdamag. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil wala akong nakitang kakaiba pero nagtataka lamang ako sa mga narinig ko.
Gayon din sa pakay ng ibon kung bakit kinukutkot nito ang bintana. Hindi ko na sinabi kay Nancy ang tungkol sa huni na narinig ko dahil baka matakot siya at hindi ko rin masigurado kung nananaginip pa ako kung narinig ko ba yon o baka epekto lamang yun ng lambanog. Lumalalim na ang gabi kaya bumalik na kami sa higaan para matulog. Kinabukasan, habang abala kami sa pag-aalmusal, hindi na talaga napigilan ang kadaldala ni Nancy at talagang isiniwalat pa niya ang nakita kong malaking ibon sa may bintana noong nagdaang gabi. Pagkarinig ni Emma, para siyang namutla at nabitiwan niya ang hawak na tinidor na bumagsak sa may sahig nun. Dinampot niya yon at ramdam ko ang tensyon sa mukha niya kaya hinawakan ko ang mga nanlalamig niya mga kamay. Tinanong ko siya kung may problema. Umiling-iling lamang ito. Yun lamang ang tanging natugon niya sa akin at hindi man lamang siya nagsalita nun. Doon ay lalong lumakas ang hinala ko na may tinatago siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkataranta pero hindi ko binigyan pa ng malalim na kahulugan ng mga nakita ko at hindi ko na rin nabanggit sa kanilang lahat ang kakaibang huni na narinig ko nun. Basta, sinabi ko na lamang na malaking ibon yon na nagkahig sa may bintana. Malamang ay napadaan lamang ito at napagtripan na doon lumika ng ingay. Napatawa naman ang bunsong kapatid ni Emma kaya naman tuluyan nang nawala ang tensyon. Iniba ng tatay ni Emma ang paksang pinag-uusapan at napadako naman yon sa pagbabakasyon namin sa Pampanga. Iminungkahi niya kay Emma na mas makakabuti kung ipapasyal niya kaming magkapatid sa bayan, gayon din sa kanilang malawak na palayan. Para naman malibang kami at ma-enjoy ang aming pagbabakasyon. Sumang-ayon naman kami magkapatid kaya pagkatapos naming makapag-almusal, ay naligo at nagpalit kami ng damit nun. Naggayak din kami ng ilang dala bago lumabas ng bahay. Nagtungo kami sa malawak na palayan at nakita namin na may mangilan-ngilang magsasakang nagtatrabaho. Mga tauhan pala sila ng ama ni Emma at matagal na silang nagsasaka sa malawak na bukid. Nung bago sumapit ang tanghali, sumakay kami sa jeep patungo sa bayan. Doon kami mas lalong humanga sa magagandang puok pasyalan. At kahit hindi namin nasolo ni Emma ang isa't isa, ay masaya pa rin kaming nakakain at nakapaggala kasama si Nancy. Kinahapunan ay nakakita ng kaibigan si Emma sa may katabi ng simbahan. Inanyayaan kami ni Gilbert na magtungo sa kanilang bahay para naman makapagmeryenda nun. Kaklase siya ni Emma noong sekundarya at matagal-tagal na silang hindi nakakapagkita. May pagkamalambot din si Gilbert. Kaya naman walang naging problema sa akin lalo pat napakakwela niya talagang makwento. Medyo may kalayuan lamang ang bahay niya. Malapit sa tabing kalsada ang lokasyon ng bahay pero likuran nito ay napapalibutan ng talahiban at bakanting lote. Malapit sa bundok. Kaya naman nakakatakot nun. May naririnig pa kaming huni ng mga kuliglig at palaka. Matagal kaming nagkakwentuhan at nagkatawanan at talagang masasabi ko na masayahin si Gilbert. Gayon din ang kanyang pamilya. Inabot na kami ng takip silim sa kanilang bahay. Sumandaling nakaramdam ng pag-ihi si Nancy. Itinuro ni Gilbert ang daan patungo sa comfort room. Nalaman pa namin na malapit yun sa may likod bahay kaya naman hindi ko na natiis na hindi sama ng kapatid ko. Lumabas kami ng bahay. Mabuti na lamang at maliwanag malapit sa may likod bahay nun. Kitang-kita namin ang daan at talagang nakakapangilabot dahil pagkalagpas ng bakod ay matatagpuan doon ang matatalas na talahiban na napapalibutan ng iba't ibang uri ng punong kahoy. At sa gawing kanang bahagi ay may daan pa itaas patungo sa bundok. Magtutungo na sana sa may comfort room si Nancy nang makaamoy siya ng masangsang na amoy. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang mabahong amoy na hindi namin mawawari kung saan ang galing. Hindi na sana namin yun papansinin nang bigla akong may nakita sa dakong tagiliran ng puno ng ipil-ipil nun.
Tila may babaeng nakaluhod doon at may pinapangos siyang pagkain. Lumapit ako sa kanya nang biglang may naapakan akong nakausling kahoy at lumikha ng ingay. Biglang lumingon sa harapan ko ang babae at ganun na lang ang ikinagulat ko. May hawak siyang kung anong karne na punong-puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Makapal ang may itim niyang buhok, nanlilisik ang animoy nagdurugong mga mata. Nilantakan niya at nilunok hawak niya na hilaw na karne na yon. Kaya halos masuka-suka akong napatakip sa aking bibig. Naging pamilyar ang mukha niya. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko noon. Si Emma yun, Sir Seth. Si Emma. Naguguluhan ako kung paano siya nakarating ng ganoon kabilis sa may likod bahay. Pilit kong isinisiksik sa isip ko na hindi yun pwedeng maging si Emma. Dahil alam ko na hindi niya ako kayang saktan. At wala sa hinagap ko na isa siyang ganong nilalang sa tagal naming magkasintahan. Inisip ko na guni-guni ko lamang ang pagkakita ko sa pamilyar niyang anyo. Sumigaw si Nancy at paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ni Emma habang pinagduduro ang kaharap kong nilalang na yon. Lalo pang nagpakita ng galit ang nilalang. Akma na niya akong aatakihin nang biglang may nagsalita sa bandang likuran ko. Natigilan kaming lahat nang makita ko si Emma kasama si Gilbert. Matapang niyang sinigawan ang nilalang na gustong sumunggab sa akin noon. Umatras ako. Lumapit ako kay Nancy samantalang si Emma naman ay malakas ang loob na sumulong sa paglalakad habang kinakausap ang nilalang na yon. Pinakiusapan ni Emma ang nilalang na huwag kaming sasaktang magkapatid. Nilingon niya ang aming direksyon at ipinakilala ang naturang nilalang na yon. Namilog ang mga mata ko. Dumagundong ang malalakas na kaba sa aking dibdib nung malaman ko na si Esme pala ang naturang nilalang. Kaya pala parang pinagbiyak na bunga ang kanilang mukha ni Emma. Dahil kambal sila. At kaya ayaw na personal na ipakilala ni Emma ang kanyang ate nun, ay dahil ayaw niyang husgan ito sa pagiging ganong nilalang. At para na rin hindi ito makapanakit sa aming magkapatid. Tumulo ang mga luha sa mata ni Emma habang pinakikiusapan ng kanyang kambal na huwag akong sasaktan dahil ako ang kanyang nobyo. Natigilan naman si Esme. Pinagmasdan niya akong mabuti bago pa ibinaling ang atensyon kay Emma. Hindi nagtagal ay bigla siyang umatras at kumaripas ng takbo. Umakyat siya sa may malayong parte ng parang burol at hindi na niya nagawang masundan pa ni Emma. Sa puntong yon ay nilapitan ko si Emma at niyakap ko siya ng mahigpit. Humagulgol siya sa balikat ko habang humihingi sa akin ng tawad. Bumalik kami sa loob ng bahay ni Gilbert. Maingat naming isinaradong mabuti ang lahat ng bintana at pintuan. Hindi na rin naman nakaramdam ng pag-ihi si Nancy, dulot ng matinding pagkabigla sa nakita. Umupo kami sa sofa at doon na ipinaliwanag ni Emma sa amin ang buong pangyayari. Kung paanong naging ganap na aswang ang kanyang ate. Si Esme ay nahawaan ng kanyang asawang si Arnulfo. Ang pagkakaalam ng mga magulang ni Emma, ordinaryong tao si Arnulfo noong magkasintahan pa lamang sila ni Esmeralda. Kaso, noong magpakasal na sila at bumuo ng pamilya, biglang nagkasakit ang lola ni Arnulfo at kinailangan niyang mapasahan ng kung anuman doon meron sa lola niya para maipagpatuloy ang tradisyon ng kanilang angkan. Tinanggap ni Arnulfo ang pagiging aswang at simula noon ay bumukod na sina Esme at Arnulfo sa pamilya nila at hindi na bumisita sa bahay nito.
Kung minsan ay nakikita si Esme ng kanilang pamilya, para siyang mailap na hayop na umiiwas sa mga presensya ng pamilya niya. Hindi naman niya magawang saktan ng kanyang pamilya pero sa mga bagong salta at hindi niya kilala, yun ang pinipili niyang mabiktima. Dagdag pa ni Emma na posibleng ang malaking ibon na nagtungo sa may bintana ng kwarto na tinulugan naming magkapatid ay walang iba kundi si Esme. At malamang may balak itong gawing hindi maganda. Sa mga sinabi ni Emma, ay napatunayan ko sa sarili ko na totoo ang mga nilalang. Lalong-lalo na ang malaking ibon na yun pero makalipas ang ilang sandali, nagulat ako sa ginawa ni Emma. Hinawakan niya ang mga kamay ni Nancy noon, habang patuloy pa rin na umaago sa mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Humingi ng tawad si Emma kay Nancy kung napagkamalan siya nitong aswang. Humingi rin ng tawad sa akin ng aking nobya sa paglilihim niya sa akin noon. Balak na sana niyang sabihin sa akin ang katotohanan noon palang nag-aalmusal kami. Kaso ay napangunahan siya ng takot at wala siyang lakas ng loob na isiwalat ang lihim ng kanyang panganay na kapatid. Hinalikan ko sa noo si Emma. Pagkatapos ay pinatawad ko nun. Kasunod noon ay niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko na ininda ang paglilihim niya sa akin. Pagko sa inintindi ko na lamang ang kanyang mga napagdaanan, magmula pa nang magtungo kami ng kapatid ko sa lugar nila. Hindi nagtagal ay naisipan na naming umalis. Pinabaunan naman kami ng mga proteksyon ng pamilya ni Gilbert bago kami tuluyang lumabas ng bahay at nag-abang ng jeep na masasakyan. Pagka-uwi namin sa bahay ay muling naungkat ang usapan at nalaman namin ni Nancy ang sakit na nararamdaman at pangungulila ng mga magulang ni Esme sa kanya. Kung masusumpungan lamang sana nila sa akto na talagang pumapatay ito ng kung anuman, ay walang pag-aalinlangan na wawakasan na nila ang buhay nito, kesa naman hayaan na makapaminsala pa ito at makagawa ng malaking kasalanan. Hindi nila hahayaang maghirap pa ito at mabuhay ng baluktot. Pero dahil sa ayaw na nitong magpakita pa sa kanila para lang hindi sila nito magawa ng masama, ay wala na silang magagawa kung hindi ipagdasal ang kaligtasan ng kaluluwa nito. At matibay pa rin ang paniniwala nila na sana ay dumating ang araw na tumigil na ito sa pagpatay sa kung sino mang mga inosente, mapahayop man o tao. Sa kabila ng pagiging aswang ng kakambal ni Emma, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Mas lalo pang lumaki ang pagtitiwala ko. Mas lalo ko pa siyang minahal pagkatapos ng naging engkwentro naming magkapatid kay Esme. Lumipas pang 1 taon ay hinintay ko na munang makatapos sa pag-aaral si Nancy bago kami nagpakasal ni Emma. Nag-resign na siya sa kanyang trabaho sa lungsod at nagsama na kami sa aming probinsya. Tuwing naisipan naming magbakasyon, nagtutungo kami sa Pampanga para bisitahin ang pamilya ni Emma at naipasyal ang aming 2 anak. Hindi ko na rin naman nakita si Esme noon at wala na rin namang malaking ibon na gumagambala sa amin sa tuwing natutulog kami sa bahay ng pamilya ng aking asawa na may kakambal na aswang.